Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Marahil ay napansin nyo, nung nakaraang linggo, lalo na yung bandang February, papasok ng March, napakalmaig sa madaling araw. Pero mainit pagdating ng tanghali at hapon. Binanggit ko nung nakaraan na pag ganito ang sitwasyon, very stressful yan sa mga manok natin. Lalo na yung nandun sa range na exposed doon sa elements. Kaya kita nyo, ang daming feedback ngayon na may mga farm na tinatamaan ng sipon dahil sa pabago-bago ang panahon. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ang first manifestation na na-stress ang manok ay pagkakasipon dahil hot and humid ang Pilipinas. At yung bakterya na E. coli at Mycoplasma, gustong-gusto nila yung hot and humid. Kung nagkataon na may carrier na manok doon sa farm na meron siyang E. coli o Mycoplasma, yung kasamahan, madaling mahawa. Ito yung sinasabi ko nung una pa na prevention is better than cure. Ngayon ay mainit, papasok na tayo ng Abril. Mas mainit pa, hanggang Mayo. So, tulungan natin ang ating mga manok na mag-develop ng kanilang resistensya at immune system. Unang-una, kailangan nila ng magandang management. Yung sinasabi kong management ay i-emphasize ko ulit ang importansya ng overcrowding. Pag overcrowded ang area mo, nagkakaroon ng close contact, mas madali lumipat ang sakit mula sa isang manok papunta sa iba at kakalat kagad sa inyong flock. So mag-alaga lamang tayo ng kaya ng ating facilities. So yun ang role ng management. Napaka-importante rin ang nutrition. Inuulit ko dahil ang balanced diet, yan ang magbibigay ng lakas ng katawan ng manok. Ang dami natin ngayon mga feeds na ginagawa ng mga kumpanya, yan ay nakaprogram para sa mga manok natin, sila man ay sisiw na sa range, pang-breeding o pang-maintenance. So, yung balanced diet na hinahanap natin, nandyan na. Huwag na kayong mag-eksperimento pa. Siyempre, pwede kayong magdagdag ng mga gusto nyo, pero basically, ang dami ng kumpanya ng feeds na pwedeng magbigay ng nutrients na kailangan ng ating mga manok. So, management, nutrition, at siyempre, kailangan din natin ang mga supplements. Yung pampalakas ng resistensya o ng immune system. Halimbawa, nandyan yung Excelite, ng Tatak Excellence. May mga vitamina at electrolytes para tulungan ng ating mga manok na mag-develop ng malakas na resistensya. Nandyan din ang Progen-C. Ito ay isang probiotic na nagbibigay ng natural na bakterya na magbibigay ng protection laban doon sa pathogenic bacteria o yung bakterya na nagbibigay ng sakit. Lalabanan niya. So, lumalakas ang kanyang resistensya. Meron dito yung mga natural na products, galing sa natural remedies. Ito yung Zysto at ng Liberator. Yung Zysto is an immunomodulator, nagpapalakas ng response sa bakuna. Yung Liberator naman, para gumanda ang atay. Dahil alam niyo naman, ang atay napakaraming function para sa health ng manok, lalo sa resistensya, panlaban sa sakit, at para magamit yung nutrients na galing doon sa feeds na binibigay nyo sa inyong mga manok. So makikita nyo, ito ay well-rounded. Management, nutrition, supplements, at yung siyempre, yung tender loving care na ibinibigay ng mga tauhan. Kasi alam natin sa farm, ang bottom line yung mga tao natin. Halimbawa, pag ikaw ay nagmamanage by long distance, puro tawag lamang, sasabihin mo, kumusta mga namin dyan? Eh siyempre, sasabihin ng mga tao mo, boss, okay lang. Yun pala, nagtotong-it lang pala. So, ito yung mga bagay na tignan natin para maayos ang kalagayan ng ating mga manok, lalo ngayon na medyo umiinit na ang panahon. May follow-up question na pala itong si Agriculture Tayo 8761. Sabi niya, Doc, ano gina-inject nyo sa nahin na may halak? So, direct answer sa direct question. Pag may halak at injection ang hinahanap mo,
magandang experience ko so far dito sa L-Spec at saka Spectromax. Kung yan ay available sa inyong area, mas mainam subukan mo yung injectable antibiotic na ito. Ngayon, kung wala naman stock na ganyan sa inyong area, magpatulong ka sa mga technical ng excellence. Tuturuan ka nila kung ano ang iyong gagamitin dyan sa inahin mo na may problema. Magandang araw sa iyo, Rex Dua GB9 GJ. Ang sabi niya, watching from Tandang City, Surigao, del Sur, Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Mindanao. Ang sabi ni Rex, Doc, anong program mo? Vaccine from day to sabungan. Baka day 1 ang tinutukoy ni Rex. Okay, Rex, nabanggit ko nung nakaraan na ang critical vaccine lang sa atin talaga ay yung laban sa peste at laban sa bugutong. Pero dahil dumadami ang broilers and layers, nadagdag yung gumboro. Yung ibang mga bakuna, depende na sa history ng farm. Kaya nung nagbigay ako ng programa, sinabi ko, simplihan natin. Halimbawa, 1 week, B1B1, kasamang bronchitis. 2 weeks, bigyan mo siya ng gumboro. 3rd week, bigyan mo siya ng lasota at booster din ng bronchitis. 4th week, bigyan mo ng Fowlpox. Okay. Kung gusto mo bigyan ng gumboro na booster, pwede sa 4 weeks, pwede sa 5 weeks. Yung ibang mga bakuna, depende sa pangangailangan ng farm. Halimbawa, Rex, doon sa area mo, ang sakit lang dyan ay bulutong lang at peste. Napakasimple yan. Pagkabigay mo ng booster na lasota, sundan mo lang ng bakuna every 2 months ng lasota hanggang sa sabungan. Bakit ko sinasabi yan? Yung unang bakuna na B1B1 na ibinigay mo, gaya na sabi ko nung una, pwedeng tumagal ang protection good for 1 month. Yung pangalawang booster na lasota, pwedeng tumagal ng 2 months. So, yung pangatlong bakuna na lasota na ibigay mo, pwedeng tumagal ng 3 months. Pero bago bumaba yung 3 months, bigyan mo ulit ng another lasota. Yung pang-apat mong lasota na bakuna, hindi naaabot ng 4 months ang kanyang protection. Ibig sabihin yan, every 2 to 3 months, magbigay ka ng lasota vaccine. Ito ngayon, sabihin mo, hindi naman kami tinatamaan ng peste dito sa lugar namin eh. Ibig sabihin lang, walang dumadaan na peste. Pero pag may dumaan na peste yan, huwag mong sabihin 5 years old yung manok mo, yung inahin mo. Tatamaan ng peste yan pag walang bakuna. Walang pinipili. Sisiw, pulet, stag, cock, inahin. Pag walang bakuna ng lasota, pwedeng tamaan pag dumaan ang peste. So, tandaan mo to. Nung araw, ang pagbibigay ng lasota, 2 beses lang isang taon, every 6 months. Pero nung dumating sa Pilipinas yung tinatawag na very virulent MD o Newcastle disease, very virulent na peste, naging every 3 months ang bakuna. Eh nung lalong tumapang, every 2 months na ang bakuna. So alamin mo sa lugar mo, Rex, depende sa history ng area mo, i-adjust mo yung programa mo. Kung walang tumatama na peste dyan, pwede na yung every 4 months. Pag may tumatama na peste, gawin mong every 2 to 3 months. Lasota lamang ang kailangan mo. Yung ibang bakuna, hindi mo na kailangan. Kasi kung ang problema mo halimbawa ay coryza, at ikaw naman maganda ang management mo, wala tumatamang coryza sa farm mo, hindi mo kailangan yung coryza vaccine. Pero pag ikaw ay tinatamaan ng coryza dyan sa farm mo, makakatulong ng malaki yung coryza vaccine. So ang paggamit ng bakuna, depende sa pangangailangan ng farm. Hindi ko ganito ang programa ng farm, ganito ang programa ng farm, kakayahin mo. Hindi ganon. Gagawa ka ng programa na akma doon sa pangangailangan ng farm mo. Again mga kaibigan, sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always